Ang dami ko nakikita. Naintriga ako. Ooh, talagang velvet. Very easy application. Parang marami akong ganitong shade. Nag-iiwan talaga siya ng stain. It is better. Ang ganda nito. Very common sa true lang. Parang gets ko na kung bakit pinagkakaguluhan to ah. Hindi siya ganun ka-long lasting. I expected more. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Meron tayong bago itatry ngayon. It's been a while na mag-first impression review ako dito sa YouTube. No? So today, let's try out itong pinakasikat. Lagi ko itong nakikita sa aking feed. Timephoria. Ano bang meron dito maliban sa ang cute ng lalagyan niya? Parang siyang Toblerone, no? Binili ko to sa halagang 370 pesos ang isa. So let's see. Ang dami ko nakikita. Naintriga ako. At maliban doon, may mga nag-request din sa inyo na itry ko daw to. Sige. Your wish is my command. Sa packaging pa lang, sa box pa lang, cute na ako. Let's see ka ng itsura niya. Paano ba ito buksan, te? Ang cute niya! Okay, eto siya. Gusto na rin natin yung isa. Dalawa lang muna yung kinuha ko kasi baka hindi ko mabetan, diba? So, try muna natin. Timephoria Nebula Velvet Lip Cream. So, first shade is si Aurora. Again, ang nabili ko to 370 pesos. So, ito yung si Aurora. Oh, wow. Oh. Ooh. Talagang velvet. Velvet matte. Then, the other shade. Okay, maglalagay ko rin sa lips yan. Titignan ko lang kung alin yung mas uunahin ko. Parang, di ako makapili eh. Tingnan natin kung ano mas bagay sa akin. Let's try Aurora first. Napakasarap niya. I mean, ang sarap ng feeling niya sa labi. Hopefully, hindi siya maging drying sa akin, pero nafe-feel ko medyo dry siya ha. Pero kahit man, medyo dry yung feeling niya, hindi na-emphasize yung pagbabakbak sa labi ko. Let's zoom it up close. You see? Tsaka solid yung kulay niya ha. Medyo hindi lang ako fan nung amoy. May scent siya. Parang, is that fruity? Medyo fruity yung amoy niya. Parang amoy lychee ng konti. Pero that's Aurora. Ito siya sa swatch and ito siya on my lips, Aurora. Maganda siya. Honestly, maganda siya pang everyday. I like it. Bagay sa aking makeup look for today. Teka lang, is it transfer proof? It is! Oh! Walang transfer. It's nice. I like Tsaka malambot siya. Velvet talaga yung pakiramdam sa labi. Para kang humawak sa... Parang medyo may silicone. Ganon. Kuha tayong makeup wipes. And remove natin to. Like ko yung kulay. Ang ganda. It's giving very... natural lang talaga, na parang labi ko na yan, ganyan. Ang ganda ni Aurora ha. Madali naman siyang matanggal. So, eto makeup wipes to, pinantanggal ko. And wala naman ako napansin na iniwan niya na stain. Meron ba? I don't know. Okay, let's go Helion. Let's try Helion. Siya yung medyo darker. Oh. Medyo muted red to and I like it. Gusto ko yung ganito. Ayoko yung full talaga. Gusto ko yung sakto lang for my lips. Ang ganda. Pero mas bet ko si Aurora, diba? Si Aurora yung wear test natin. Tsaka mas bagay siya sa look ko for today. So, balikan natin sa Aurora. Tingnan na rin natin kung nag-iiwan to ng stain. Okay? Ay, wait. Is it transfer proof? Ay, meron pang basa. Yun nasa loob yan. Hintayin natin mag-set pa. Bigyan natin siya ng 1 minuto para mag-set. Tingnan natin ha. Okay, meron pa rin talaga. Siguro medyo matagal kasi dark to. Kaya mas kita. Pero mukhang papasa naman siya as transfer proof. Tignan natin sa baso. Wait, I'll get some baso ha. Wait. So sakto, medyo nauuhaw na rin ako. Let's see. Meron talaga. Ayan meron sis. Akala ko transfer proof to. So, hindi siya transfer proof ha. Well, sa akin, hindi siya transfer proof. And nung tinanggal yung swatch, wala rin iniwang stain. Burahin ko to kasi mas gusto ko si Aurora. Wala siyang iniiwan na stain, guys. Akala ko meron. Baka yung isa yon. May isa pa ako, guys. Balik kayo tomorrow para sa lip stain naman. Kasi ang wear test natin ngayon, itong si Velvet Lip Cream. Okay, let's apply Aurora. Okay, that's Aurora. Mas maganda talaga. Mas bet ko siya. Actually, mas bet ko talaga si Aurora. What do you think? Parang ang common na kasi sa akin si Helion eh. So, si Aurora it is. Yan yung i-wear test natin for today. I will let you know mamaya kung kumusta siya. Kung tumatagal ba siya, na-dry ba yung lips ko, or kung meron man ako napansin sa kanyang kakaiba. Okay, I'll be back. Mas maganda siya sa natural lighting. Guys, ang ganda!
Ang ganda nitong kulay na to. Ang lakas niya maka-radiant ng skin. Alam niyo yun, parang, pa-baby lips. Okay guys, kakatapos ko lang magmerienda. Alam niyo, hindi siya tumatagal. Hindi siya tumatagal! Oh, wala na siya. Parang namumutla na ako. Kailangan mo talaga siya i-reapply. Pero maganda yung itsura niya sa labi. I have to give her that. So far wala ako na-experience sa drying sa kanya. Yun nga lang, hindi siya long lasting. You will have to reapply para makuha mo yung kulay niya ulit. So, kahit stain hindi siya nag-iiwan ng stain. So, yun lang. Kailangan mo siya i-reapply at i-reapply. Pero maganda ang formula niya. So, if you're eyeing this, at naghahanap ka ng pangmatagalan, hindi ito yon. Pero kung okay lang sa'yo na mag-reapply, you will like this. Tsaka hindi siya drying. Again, tingnan nyo up close. Let's see. Ayan, nire-apply ko na yan Kahit na medyo dry yung aking labi, hindi niya na-emphasize talaga yung mga pagbabakbak dyan. Meron yan talaga guys. So true lang. Pero actually, pinaganda pa nga niya yung labi ko. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Ang ganda ng itsura niya sa labi, pero hindi siya pang matagalan. Bukas, ito naman yung itatry ko, yung lip stain naman. Hopefully, ito mas matagal bago matanggal, no? Kasi ito mabilis lang matanggal sa akin. Tapos, isang beses lang ako kumain yan, Pero pala, inom ako ng tubig. Baka siguro dahil mahilig ako. Pero, for that, hindi talaga siya long lasting. Ganda ng itsura niya, hindi nag-dry yung lips ko. Definitely, gagamitin ko siya ulit. Pero again hindi siya long lasting. Alright, so tomorrow, yung lip stain naman. Hello mga B, I'm back. Second day. Ito naman yung itatry natin. Stellar Dust Lip Stain ng Timeforia. So, ganun din yung packaging niya. And same price, 370 yung bili ko. Lahat to nabili ko sa TikTok. But, available din naman sila sa Shopee. So, ilalagay ko yung link sa description box if ever interested ka or ganito yung hinahanap mo. First shade, we have Futura. Let's watch. Medyo brownish siya, si Futura. Itong isa naman si Quanta. Parang maganda si Quanta. So, apply muna natin si Futura on my lips. Wala akong anything sa akin labi. Yung packaging niya, ganun din. Ang cute. So, true lang, parang amoy Kiko Milano to. Ganito yung amoy ng Kiko Milano. Ay, gusto ko siya. Para siyang water tint. Parang ganun. Have you tried yung water tint? Tsaka, ang ganda ng solid yung pagkaka-apply niya sa labi. Hindi ako nahirapan. Kahit na dito lang tayo sa gitna. Tapos, ganyan mo lang na labi. Very easy application. Ito si Futura on swatch and ito siya on my lips. Diba? Nag-iba. Hindi siya yung brownish, no? Parang nawala yung pagka-brownish na nilagay ko sa labi ko. Pero very common to guys, sa totoo lang. I'm not impressed sa color. Parang marami akong ganitong shade. Na-impress ako sa application kasi sobrang dali ng application. Kahit konti lang inilagay ko, ang solid ng kulay niya sa labi. For me yun ang magiging selling point niya kasi ang ganda ng itsura niya sa lips. And very easy. Kuha tayo ng makeup remover wipes. Let's see kung nag-iiwan siya ng stain. Pero mukhang nag-iiwan ng stain to. Yes. Ayan na siya. Kapit na siya. Oo nga. Ay, hindi tayo test. Nag-iiwan talaga siya ng stain, but it's okay. Okay, next shade is Quanta. Edition Setter. Ang ganda nita. Mas gusto ko si Quanta. Ang ganda ng applicator. Wakumase. Talagang pointed siya, Ganda. Tsaka malambot. Okay, so that's Quanta. Mas gusto ko si Quanta, pero honestly, hindi impressive yung shades. I don't know. Sa akin lang, parang very common sa true lang. Pero maganda yung pagkaka-apply niya sa akin labi and nagsustain naman siya. So, i-wear test. Wait lang! Bago natin i-wear test, tingnan natin sa baso kung magta-transfer siya. Okay. So, dito tayo. Walang transfer! Wala akong nakikita transfer, guys. Kung i-compare ko sa ginamit natin kahapon, yun ay matte and hindi siya transfer proof. But this one, talagang transfer proof. Tsaka, andito na siya sa labi. Hindi na siya nagmo-move. Parang gets ko na kung bakit pinagkakaguluhan to Babalik ako mamaya for an update. So far, pasado sa akin yung pagka-transfer proof niya, yung application, at yung itsura niya sa labi. Medyo, siguro fail lang yung mga pinili kong shades. Yung medyo gusto ko kasing shades out of stock na, maybe that's the reason, baka yun talaga yung pinaka-best sellers nila, no? Pero comment down below, ano yung mga favorite nyong, if ever you've tried this, ano yung shade na marirecommend nyo sa akin, comment down below. So, I will be back later for my final thoughts dito sa lip tint na to. So far,
it's a yes sa akin. Wala akong masay. Kakatapos ko lang kumain at parang halos wala na siya sa labi ko. Mabilis din siya matanggal. So, yun lang. Akala ko pa naman matagal bago mabura. Ano yung ginamit ko? Quanta. Quanta tayo. Magre-reapply ako ulit. Hindi siya ganun ka-long lasting. I expected more. Tapos ko lang kumain ng lunch Tapos sabaw pa yung kinain ko, tinolang manok. So, wala na siya. Hindi naman mamantika yung kinain ko, Zay. Okay, final thoughts. Pagkatapos kong kumain, wala din siya. So, kailangan mo rin pala talaga siyang i-reapply. Ina-expect ko talaga na hindi ako magre-retouch or magre-reapply. Kaso, wala nagre-reapply pa rin ako So, I expected more kasi sabi ang tagal daw bago matanggal. So, sakto lang. Magre-reapply ka pa rin dito after mo kumain. But, ayan, nahain ko naman sa inyo yung both selling points nila sa akin at yung mga hindi ko nagustuhan. So far, sa itong dalawa, mas pipiliin ko to kasi ito ang ganda ng itsura sa labi ni... Sino nga yun? Yung favorite ko kahapon? Si Aurora. Si Aurora ang ganda ng itsura. Tsaka, kahit na matte siya, it's velvet matte, hindi niya talaga na-emphasize yung pagbabakbak sa labi ko. Kaya, I love this. So, kung i-compare ko to sa dalawa, mas gugustuhin ko pa to kaysa dito. Kasi ito, very common yung shade. Tapos, hindi naman siya ganun ka-long lasting. So, yeah. And, mahilig talaga ako sa matte lipstick, kung mapapansin nyo, guys. So, ayun lang. Those are my thoughts dito sa Timeforia. Price point, medyo hindi naman siya ganun kamahalan, no? 370, mura na rin. Maganda yung itsura niya, very aesthetic ang packaging. Kaya na lang bahala humusga kung alin dito yung hinahanap nyo sa Timeforia. So, that's it. Let me know your thoughts. At kung meron kayong request, feel free to comment down below. And yun lang. Maraming salamat sa panonood. I will see you again on my next one. Bye, guys!